Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw mga kabarangay. Magandang araw sa lahat ng ating mga palagayang tagapanood. Ito na naman po ang programa Aksyon Barangay. At ako po muli ang inyong pong kabarangay, ang inyong makakasama, kabarangay ka Adrian Rosales. At muli po sa araw po ito, malugod po kami nag-aayay. Samahan niyo po kami sa isa namang episode ng ating programa kung saan ay ating pong itinataguyod ang magagandang programa at gawain ng ating mga barangay official. Ano po? At dito sa programang ito ay atin pong inihahayag kung ano po yung mga gawain na dapat napurihan at kung meron naman pupunahin ay atin naman pong pinupuna. So ngayon pong araw na ito, bago po tayo magpatuloy, ay atin na po muna binabati ang lahat ng ating mga kabarangay sa 218 barangay dito po sa ating lalawigan ng Marinduque, sa mga bayan po ng Buwak, Mugpog, Santa Cruz, Torrijos, Buena Vista at bayan po ng Gasan. Binabati rin po natin ang lahat na nanonood po sa ating telebisyon sa pamamagitan ng Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan po ng Gasan, sa bayan po ng Buwak at bayan po ng Mugpog. Ganon din sa ating mga tagapanood sa Marinduque News Network, sa DJAR Media Online, sa Marinduque News Community at sa mga Facebook group and pages na kapartner po natin sa ganito pong gawain. Binabati rin po natin ang lahat ng ating mga tagapanood sa iba't ibang bahagi ng ating pong mundo, sa mga kababayan natin nanonood dyan sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa Europa, sa gitnang silangan, lalo na sa ating mga bayaning OFW. Magandang araw po at kumusta na po kayo sa ating mga tagapanood sa Japan, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Macau, sa Malaysia, sa Indonesia, bagay sa bahagi po ng Guam, sa mga tagapanood po natin sa bahagi din po ng Indonesia o dyan po sa bahagi din po ng Thailand. May nanonood po tayo dyan sa Korea. Magandang araw po. At sa mga hindi natin nabanggit na mga lugar kung saan naroroon ang ating mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ngayon pong araw pong ito ay ating po muling dinala ang ating programa sa isang lugar na kung saan ay napakayaman po sa agrikultura. Ano po? Isang barangay, isa po sa pinakamalaking barangay dito po sa ating pong lalawigan, particular dito po sa bayan po ng Buwak. At huwag nating patagalin, atin na pong i-welcome ang ating pong makakasama ngayon, ang punong barangay ng isa sa pinakamalaking barangay dito sa bayan po ng Buwak, si Kapitan Rex Manay. Welcome to our program, ang kapitan po ng Barangay Tugos sa bayan po ng Buwak. Magandang araw, Kap, and welcome sa ating programang Aksyon Barangay. Kap, go ahead. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, at baka may gusto ka pong batiin bago tayo magpasimula sa ating programa, Kap. Batiin mo po yung mga kabarangay at lahat ng ating mga tagapanood. So, magandang umaga po sa aking mga kabarangay, lalong-lalo sa mga kasangguni ko sa barangay at sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ayan. At muli po sa pagkakataon ito, ano po ay minarapat po natin na ibaba ang ating programa sa ating barangay, particular dito sa Barangay Tugos, upang ating masaksihan ano po at maipasyal po kayo. Nasaan po ba ang Barangay Tugos? Ano po ba ang kinabubuhay? At paano po nagagampanan ng Barangay Tugos, ang sangguniang barangay, ang kailang serbisyo publiko sa ating mga constituents. Bago ang lahat, Kap, siguro ay tanungin muna natin ang ating panauhin. Sino ba si Kapitan Rex Manay para sa ating mga kabarangay at ang kanya pong gawain bilang punong barangay at ang kanyang pang-araw-araw na gawain at propesyon para mapagsilbihan niya yung kanya pong mga kabarangay. Kap. So, ang inyo pong lingkod ay simpleng mamamayan ng simpleng punong barangay ng barangay. Noong 2016 po ay kinuha kong lupo ni ng dating kapitan na ngayon ni Kagawad Luis Luha hanggang 2018, and then noong 2018 ay nag-decide ako na lumaban bilang kagawad at sa awa ng Diyos ay nanalo. And then ngayon ay ng 2023 ay lumaban bilang punong barangay ng Tugos. So ikaw po ay naging kagawad po, lupon, tapos naging kagawad at ngayon po ay first timer ka po bilang punong barangay. Yes po, sir. Oo. At si Kapitan po, isa rin po palang magsasaka, ano po, talagang ideal na talagang pagsasaka ang kabuhayan ng ating mga kabarangay dito po sa Barangay Tugos. At si Kapitan po ba may pamilya na? Wala pa po na. Ayan, si Kapitan po ay binatang binata. Ayan.
At nakakatuwa po na sa kabila ng kanyang pagiging single ay narito siya ngayon at tumata yung ama ng ating pong Barangay Tugos. Siguro pag-usapan natin, Kapitan, bago doon sa iba pang mga programa po ng barangay, ipasyal muna natin yung ating mga kabarangay. Saan po ba naroroon ang inyong Barangay Tugos? Paano po ba ito madali nating mararating? Doon po sa mga hindi pa po nakakarating po dito, paano po ba nila pupuntahan ang Barangay Tugos? So ang Barangay Tugos po ay mula sa bayan ng Buwak ay maglalakbay kayo ng 15.5 kilometers. And then pagdating nyo ng Kawit, kung pupunta kayo galing Buwak or Gasan, pwede kayong dumaan ng crossing ng Kawit at sa crossing ng Libtangin. So ang Barangay Tugos ay ang kanyang nasa silangan ay Barangay Kawit, Barangay Binunga, and then nasa Katinuran ay Kawit, may nasa north ay Maybu and Katubugan, and then yung nasa south ay Duyay and Tapuyan ng Bayan ng Gasan. Nasakop ng Bayan ng Gasan. So, sa kabuuan, Kap, may ilan pong land area po ang inyo pong barangay, may ilan po kayong purok, at sa kasalukuyan, may ilan po ang inyong populasyon? So, ang Barangay Tugos po ay may sukat na 1,039.58 hectares na mayroong 902.02 na agricultural land at may 5 hectare na residential. Sa kabuuan po, may ilan po ang household po natin and number of families? So, ang household po ay 458 na may 533 families and may kabuang population na current na 1,960. Total population po Total population po na 1,960. Again, ilang purok po ito? Ang Barangay Tugos ay binubuo ng 7 sitio. 7 sitio, po. At medyo malaki-laki po talaga itong inyong barangay, Kap. At sa kabuuan po, may ilan po ang ating po mga kasama sa sanggunian na naglilingkod kasama ang mga volunteers? So, sa kasalukuyan po, ang buong sanggunian hanggang frontliners doon ay binubuo po ng 37 katao. At doon sa ating mga kababayan, alam niyo po ba na ang ating pong Barangay Tugos ay isa po sa pinakamatandang barangay dito po sa bayan po ng Buwak. At sabi nga ni Kap, ito ay mga 1800s pa, ay isang barangay na po dahil yung kailang elementary school. Nung anong taon, Kap, yan naging 100 years na pagkakatatag ng school? 2014 po. 2014. So, isa pala ito sa may pinakamatandang paaralan dito po sa bayan po ng Buwak. Kaya isang matandang barangay na rin po itong Barangay Tugos. At may mga nagtatanong, ano ba yung bakit naging Barangay Tugos ang pangalan po ng inyong barangay, Kap? Meron pa ba tayong idea dito kung bakit Barangay Tugos? Ano po ba ang original na pinanggalingan ng inyong pong barangay? So, ang Barangay Tugos po ay nagmula sa isang halaman na siyang ginamot doon sa batang may sakit ang tiyan. Na kalaunan ay ipinangalan ang barangay nito. Batiin mo po yung mga kabarangay at lahat ng ating mga tagapanood. So, magandang umaga po sa aking mga kabarangay, lalong-lalo sa mga kasangguni ko sa barangay at sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ipasyal muna natin yung ating mga kabarangay. Saan po ba naroroon ang inyong Barangay Tugos? Paano po ba ito madali nating mararating? Doon po sa mga hindi pa po nakakarating po dito, paano po ba nila pupuntahan ang Barangay Tugos? So, ang Barangay Tugos po ay mula sa bayan ng Buwak ay maglalakbay kayo ng 15.5 kilometers. And then pagdating nyo ng Kawit, kung pupunta kayo galing Buwak or Gasan, pwede kayong dumaan ng crossing ng Kawit at sa crossing ng Libtangin. So, ang Barangay Tugos ay ang kanyang nasa silangan ay Barangay Kawit, Barangay Binunga, and then nasa Katinuran ay Kawit, may nasa north ay Maybu and Katubugan, and then yung nasa south ay Duyay and Tapuyan ng Bayan ng Gasan. Nasakop ng Bayan ng Gasan. Kasama ang mga volunteers. So, sa kasalukuyan po, ang buong sanggunian hanggang frontliners doon ay binubuo po ng 37 katao. At doon sa ating mga kababayan, alam niyo po ba na ang ating pong Barangay Tugos
ay isa po sa pinakamatandang barangay dito po sa bayan po ng Buwak. At sabi nga ni Kap, ito ay mga 1800s pa, ay isang barangay na po dahil yung kailang elementary school. Nung anong taon, Kap, yan naging 100 years na pagkakatatag ng eskwelahan? 2014 po. 2014. So, isa pala ito sa may pinakamatandang paaralan dito po sa bayan po ng Buwak. Kaya isang matandang barangay na rin po itong Barangay Tugos. At may mga nagtatanong, ano ba yung, bakit naging Barangay Tugos ang pangalan po ng inyong barangay, Kap? Meron pa ba tayong idea dito kung bakit Barangay Tugos? Ano po ba ang original na pinanggalingan ng inyong pong barangay? So, ang Barangay Tugos po ay nagmula sa isang halaman na siyang ginamot doon sa batang may sakit ang tiyan. Na kalaunan ay ipinangalan ang barangay nito bilang Barangay Tugos. So, yun po ay doon naggaling, ano po, doon sa mga hindi po nakakaalam, yung pong gamot na yan, na tugos ay isa pong uri, parang butil, na ito po pang nilaga ay ginagamit ito na katatanda na panggamot doon sa mga sumasakit antiyan, ano po. So, yun ang pinanggalingan po o origin ng pangalang Tugos, ano po. So, dito sa inyong barangay, ano ba ang pangunahing ikinabubuhay ng ating mga kababayan po dito at mga kabarangay? So, una pong source of income dito ay yung pagkakopra, tapos pagtatanim ng gulay, and then yung hog and poultry. At meron din po dito, sir, na ano ay na matagal na din yung paghihikit ng nito. Ibig sabihin may handicraft. May handicraft pong ginagawa dito. And then meron pong nag-produce ng ano ng sinelas na abaka. Ito ay livelihood ng ano po ito? Ito po ba ay kooperatiba? So actually po yung pag-produce po ng abaka slippers ay gawa po ng kooperatiba na Tanikalan ng Pagkakaisa. Na matatagpuan doon sa Sitio Kansurok to. At balita ko itong kung di tayo nagkakamali, isa ito sa multi-million cooperative dito sa ating lalawigan, itong Tanikala. Tama po ba? Opo. At alam ko po ito ay hindi lamang sa agrikultura, hindi lang po sa livelihood. Meron din yata sila mga microfinance services. Ano po? So, maliban mo doon sa hog and poultry, meron din po palang dito sa Marinduque na sa Tugos na yung pag-aalaga ng paru-paro na naging kabuhayan ng mga tao dito. At siya rin naging way para makapagpatapos ng pag-aaral sa kolehiyo. So talaga palang agrikultura ang kinabubuhay ng ating mga kabarangay dito. And balita ko, Kap, dito din daw sa inyong barangay ay umuusbong na daw po yung pagtatanim ng dragon fruit. Totoo po ba? Yes po, sir. So actually po dito sa Barangay Tugos ay meron po dito farm na matatagpuan na malapit lang dito sa likod ng barangay hall na ang pangalan ay Tanimang Gubat na pag-aari ni Ginoo at Ginang Ruben and Teresita Manggubat. And ito ay ongoing po ngayon yung kailang pag-produce ng kailang mga produkto? Yes po, sir. Maliban po doon sa farm dito na malapit sa may barangay, meron din po mga magsaka na merong tanim na dragon fruit doon sa Sitio Amuling na nagiging source of income din nila. Oo. At nakakatuwa, Kap, dahil alam naman natin na itong dragon fruit ay isa ngayon sa napakababenta sa market. Ano po? So, sa tingin niyo po, Kap, ito po ba ay may malaking potensyal para po mas umunlad pa yung inyong mga kababayan o kabarangay po dito? Yes po, kasi dahil mahal yung presyo ng so mas magiging malaking tulong sa kanila kung patuloy na mapalago yung industriya ng dragon fruit dito sa Barangay Tugos. Opo. Nabanggit nyo kanina na yung isang sitio po, particular yung sitio Amuling, yes, sir. Opo, ay isa po sa pinagataniman ng ating mga kabarangay po sa nasabing sitio. So, kumusta naman po yung daan? So, doon po sa sitio Amuling, papuntang sitio Amuling ay meron siyang concreted na po, pero may mga portion po na hindi pa, na yun po ang problema namin kasi marami po mga produktong ibinababa doon na nahihirapan silang ibaba kasi may mga ilang
na maglalakad pa at pasan yung mga dalang agrikultura pababa. So kung yun po ay malalagyan ng konkretong daan, ay maginhawa na po ang pagluwas ng mga produkto. At alam naman natin na ang Buwakay is talaga napakayaman din sa mga produkto pang agrikultura. At ito nga ang Barangay Tugos, sabi nga po ninyo ay ngayon ay umuusbong na ngayon pagkatanim po ng dragon fruit. Ano po? Yes, so nakakatuwa po ito. At sa tingin po natin, Kap, may potential po ba ito para sa tinatawag nating farm tourism? Yes po sir, basta kasi doon po sa Sitio Amuling ay mas lalo pa nilang pinalalago, yung pinadadami yung pagkatanim ng dragon fruit. Kasi dahil nga ito yung malaking tulong para sa mga magsasaka para sa kanilang pang-araw-araw na kinabubuhay. At nakakatuwa naman na kahit na medyo may kalayuan 15 kilometers from the town proper, ito pong barangay ninyo ay nasumasagana at masagana naman po yung inyo pong pang-agrikultura. So alam naman po natin nakalakip ng pag-unlad ng isang barangay, lalo na yung mga agricultural barangays, ay yung access road, po itong farm to market road. Kumusta po ngayon ang inyong mga farm to market road dito sa inyo pong barangay? May mga ongoing po ba kayong mga project? At kung mayroon po, ano po ito, Kap? So, yung farm to market road naman po, papuntang Kasurok ay almost 100% na po. Yung ginagawang kalsada. And then dito sa Sitio Amuling po nakatulad na sinabi ko na meron pang mga portion na hindi pa siya concrete, kaya yung pagluwas at pagpasok ng mga kalakal ay mahirap po dahil kailangan pa nilang pasanin at maglakad ng malayo para madala papunta sa sakayan at madala papunta pa uwi. At ako po ay saksi din, Kap, dahil hindi po niya natanong mga kabarangay, ang aking pong mga in-laws ay tubo po dito sa Barangay Tugos, ang Larga family at ng Hisuli, po. At ang aking pong mga in-laws ay nagbuhat po sa Barangay Tugos, particular sa Sitio Kansurok, po. At naranasan ko nung una na talagang pag pupunta kami kina Lola at ako ang inasama ni Nanay ay talagang gulping hirap, po. Yes, hindi po possible doon sa mga four wheels. Maliban lang talaga doon sa mga pambundok na mga jeep na pumapasok na biyahe po dyan, talagang motorsiklo. Pero ngayon po, kung makikita po ninyo, pakita natin, ay talagang napakaganda na nung kalsada dyan. Sabi ko nga, parang nasa highway ka na. Yes, at talagang accessible na ito. Dahil alam niyo po ba sa ating mga kabarangay, kung kayo po ay gusto po na pumunta, at naghahanap po kayo ng falls, na pagliguan niyo po, ay yung pong isa sa falls po dito sa bayan po ng Buwakay, matatagpuan sa Sitio Kansurok, po. Ano nga pangalan nito, Kap? Itong isang falls po dyan? So, ang Kabugsakan Falls po ay matatagpuan sa Sitio Kansurok po, Barangay Tugos po. Na kailangan na po mas siya ma-develop para mas lalong mapaganda at maraming turista na mahikayat na magpunta rito at bumisita. At sa kasalukuyan, Kap, kumusta po ang status po nung yan nga pong Kabugsakan Falls? Dahil kung di po ako nagkakamali ay isa po ang tingin ko po dyan, ang si Engineer Monching Larga, na ama naman ng isa sa sikat na ating kababayan na si Archie Larga, po, ay isa po sa naging katuwang po sa pag-develop. So sa ngayon po, kumusta po ang Kabugsakan Falls? So yung Kabugsakan Falls po ngayon ay hindi po siya masyadong maayos kasi medyo hindi siya nabigyan ng pansin dahil nga may mga mas priority pang project ang barangay. Kaya siguro po in the future ay maihingi namin ng pondo sa taas para ma-develop at maging source of income din ng barangay in the future po. At siguro nakikita ko rin dito, Kap, doon sa mga kababayan po natin sa private sector, sina Tio Monching, po, baka pwedeng through PPP o yung public-private partnership, ay makita rin yung potential po nito dahil alam na po natin na very limited din nga itong ating mga falls dito sa ating pong lalawigan. At isa po ang Kabugsakan Falls doon sa kahit na paano dumadating po yung summer, meron pa rin pong tubig, po. And kaya lang siyempre ay yung Barangay Development Fund ay limitado din for development ng isang barangay, and
siguro kung nakikita rin ito at nanonood po ang ating butihin at sabi nga natin ay napakasipag na Provincial Tourism Officer si Kuya Rino Labay, ano po, baka pwedeng masilip din po ito dahil kami sa Provincial Tourism Council talaga naghahanap din ng mas malapit, ano po, na alam naman natin na very limited din yung time minsan ng mga turista at naghahanap nung mas malapit, ano, at bakit pa baga natin dadalhin sa mas malayo kung mayroon namang potential na mas malapit, ano. At isa nga itong Kabugsakan Falls dito po sa Barangay Tugos, and lalo't napakaganda na po ng daan sa ating mga kabarangay diyan sa sitio na yan, and accessible na para mapuntahan yung Kabugsakan Falls, ano po. And siguro tingnan natin yan sa mga susunod, Kap, ano, mapag-usapan sa council kung ma-erase natin yan na baka pwedeng masilip na ating pamahalaan panlalawigan ng ating Honorable Tatay Gob. At syempre, alam naman natin na ang ating butihing mayor, Army Carion, ay talagang napakasipag din at ng ating vice mayor na si Kuya Mark Senyo, ano po, ay baka pwedeng ito po ay mahanapan din natin, lalo't alam na natin pag summer lahat ng mga tao talaga naghahanap ka, ano? Naghahanap po ng malamig na pagliliguan. Oo, at lalo na sayang naman yung napakagandang kalsada dito sa Sitio Kansuro kung Kap, nakita natin ngayon na ongoing, ano po, yung infra dito sa inyong barangay. Nakakatuwa nga, ano, na talagang tuloy-tuloy, ano po, I think ito from the last administration ni Kapitan Larga. At ngayon, sa pamamagitan ng iyong pamumuno, ay nagtutuloy-tuloy itong programa. So, ano-ano po itong mga project po ito, Kap? Dito una natin itong kalsada. Saan po ba nanggaling itong pondo at proyekto po ito ng anong ahensya ng ating pamahalaan? So, yung ongoing po na project na Farm to Market Road mula Kawit to Tugos ay pondo mula sa World Bank na ang implementer ay municipal government. So, may ilang kilometro ito, Kap? Rough estimate natin. So, siguro mga ito Kap, mga 4 kilometers. Bali ito, sir, ay itong road na to ay sa World Bank, sir. Part pa rin po ito ng sa PRDP. So, ito yung kabila po sa more than 4 kilometers. O ito lang yung galing lang ng Kawit, yung 4 kilometers. Mula na po Kawit hanggang dyan sa may papasok papuntang Kansuro. Oo. Yun po yung 4 kilometers kasama. Parang ito yung sa DBM. Less than 4 kilometers po. Less than 4. Ito yung sa DBM. Hindi mo sa World Bank. Sa World Bank. Oo. Linawin natin na ang ito pong budget ay bank. Ano po? At implementing agency po ay ang LGU. Opo. So, kapag nakita din natin na ngayon ay ongoing din, ano, napakaraming mga naibababa mukha dito sa barangay po ninyo, and talagang ito yung napakalaking benepisyo din sa ating mga kabarangay. So, yung inyong covered court, kumusta po at saan po naman galing itong pondo nito at may ilang milyon po? So, bali yung covered court po na ongoing po yung construction ay almost siguro mga 50%. Na yung nagagawa. And then, ang pondo po nito ay nagkakalaga ng almost 6.4 million. At ito po ay galing sa, ang pondo po nito ay galing sa DPWH. Under the provincial government po. Under the provincial government. So, at least, nakakatuwa po. Ito po ay sa saang sitio, Kap? Ito po ay matatagpuan sa Sitio Riverside. Sitio Riverside. At kumusta po ang inyo pong evacuation center? Meron po ba tayong evacuation center na? O may mga gusto pa po, may mga incoming project po ba? O yung inyong barangay health center, kumusta po? So yung barangay health center po ay natapos na po yung opening of bid noong nakaraang Lunes. So hopefully po ay before ay ma-implementan din at para kasi po walang barangay health station ng Barangay Tugos. At dito lang sa dito lang sa barangay sila nagkakaroon ng check-up. Ay masyadong crowded. Kaya kung meron na silang barangay health station ay mas maluwan po sa mga pasyente na pupunta
At pag-usapan naman natin itong dahil ang nakikita nga natin na ito pang barangay po ninyo ay more on agriculture, ano po. Ano pa po yung mga plano po ninyo at gusto po sanang mangyari sa inyong mga barangay? Meron po ba kayong mga gusto pong malabi na mga fund para sa ikalagdag na inyong agrikultura? Meron po ba kayong mga gusto po na mga ordinansa na para masuportahan at lalo pang mapaunlad itong ating pong agrikultura sa inyong barangay? And bukod po dito, Kap, ano po, kumusta naman po ang lagay po ng atin po naman ng ating hog industry? Kumusta po, kayo po ba ay declared na as ASF free? Dahil alam naman natin sa nagdaang taon, ang inyo pong barangay isa sa tinamaan talaga, unang tinamaan po itong ASF. Kumusta po sa ngayon, Kap? So ang barangay Tugos po sa ngayon ay ASF free na po. And nagbalik na po ba yung normal na kabuhayan ng ating mga nag-aalaga ng mga baboy po dito sa ating barangay? Compared po nung nakaraang taon, parang sumigla na po ulit ngayon yung pag-aalaga ng baboy. Yung po bang ating barangay ay kumikita naman dito sa muling pagsigla ng pag-aalaga ng ating baboy dito sa ating barangay Tugos? So bali sir, doon sa collection, sa mga certification lang kaya nga gusto namin yung tax revenue ng barangay para mas lumaki yung ira ng barangay. Na siya magagamit din para sa 20% BDF ng barangay. At siguro ito rin yung mga talagang dapat na iayos din ngayon, ano? Dahil alam naman natin na ang 20% lang sa kabuuan na ira o nata ng ating barangay ang siyang ginagamit ng barangay for barangay development. So siyempre kinakailangan din po ng source of fund ng ating mga barangay, and kung ganito po agrikultura, siguro ang hinihingi din natin talaga makipag-kaisa yung ating mga kabarangay. Alam naman natin na minsan ang buhay sa agrikultura ay seasonal, pero siyempre, lahat po ito ay dapat lahat umaangat maging ating barangay na siya naman pong nagiging takbuhan din natin pag may mga problema po tayo sa ating barangay po ay maging maayos po. So sabi ko nga kanina, may mga barangay na ngayon ay nagiging problema nila yung ito sa hog industry na pumapasok Sabi nga po ng iba ay sana naging aral na ito po nangyari na wag na makapasok itong ASF. So sa inyo po, ano po ang nakikita po ninyo na mga pulisiya para hindi na po maulit yung nangyari po sa inyong barangay na nakasukan po kayo ng ASF? So bali gagawa po kami ng resolution na para sa pagbabawal ng mga pagpasok ng mga hayop dito sa Tugos para maiwasan na rin yung pagkakaroon ng mga virus na siya naging dahilan nung nakaraang 20, kung di ako nagkakamali 2021 o 2022 na nagkaroon ng kaso ng ASF dito sa barangay Tugos. Siguro ay resolution para at least ma-address sa ating other agencies, sa ating munisipyo at saka po sa Tibet, sa Prubet. Yes sir, para bago maging ordinansa ay maripaso po muna. Tama po ba? Yes po sir, para mapangalagaan din yung mga magbababoy, nag-aalaga ng baboy dito sa aming barangay. Kasi po yung isa po yun sa source of income para makapagpaaral ng mga anak. At sabi mo nga Kap kanina na malaki ding industriya sa barangay Tugos ito pag-aalaga ng bila-bila. At lalo na't ang buwak po ngayon ay talagang nasulong na maging bila-bila capital ang bayan po ng buwak. At nagsimula na nga ito tinatawag natin Bila-Bila Festival. So kumusta po, ano naman po ang status po ng ating mga butterfly farmers dito po sa inyo pong barangay? So actually po matagal na panahon na marami na po nakapagpaaral ng anak, nakapagtapos ng kolehiyo. At ang nagiging problema lang po kasi ay pagka dumami yung supply ay konti lang yung demand. So yun po yung nagiging na kapag dumami yung supply, wala lang ibang mapagpapasukan, mapagdodentahan ng paru-paro o ng pupa. Kaya madalas ay sayang yung pagod at saka panahon sa pag-aalaga dahil hindi mabibenta. And siguro tama rin sinasabi mo Kap, at siguro timing din ito dahil ang ating provincial government naman ay talagang sumusuporta. Actually, meron nang
mga pag-uusap between the provincial government and the other agencies, NGO at saka ang TESDA, para talagang maging professional itong pag-aalaga po ng bila-bila. And siguro panawagan din natin sa provincial government na tingnan din itong ganito na sitwasyon para lalo pang maengganyo ang ating mga mag-aalaga ng bila-bila, dahil in reality talagang hindi po pagdami ng supply, pagbaba ng presyo at kung ang demand ay hindi napapataas, siguro tingnan din ito ng provincial government na makipag-partner pa doon sa iba pa mga lugar o iba mga bansa na nangangailangan po ng supply nitong ating pinagamalaking pag-aalaga ng bila-bila. Kap, siguro may mga pag-uusapan tayo regarding dahil isa pa rin po na kinakaharap, lalo na yung mga barangay na katulad po nito, agrikultura, pangunahing kabuhayan, ay ang mga suliranin pagka dumadating po ang kalamidad, na nasisira yung ating po mga pananim dito sa ating po mga barangay. So sa ngayon po, Kap, ano po yung mga ginagawa po ninyo na siguro una prevention? Kaya lang minsan talagang marang ang hirap namang ingatan yung ating mga pananim pag bagyo na ang kalaban. So ano po yung mga hakbang na ginagawa nyo para mas suportahan o matulungan ng ating mga kabarangay, lalo na sa panahong naapektuhan ng mga kalamidad ang ating mga agrikultura? So bago po dumating yung mga ganyang sakuna ay yung mga pananim po ng mga kabarangay dito sa Tugos ay ini-insure nila yung kanilang pananim para in case na ma-damage mabayaran sila. At sa mga tao naman po, kapag may typhoon ay ipinaalam namin na hanggat maaari ay mag-evacuate agad sila kung kinakailangan, para hindi na dumating sa point na kung kailan malakas na yung bagyo ay doon pa lang sila lilikas. At minsan nagiging dahilan ng disgrasya o minsan ay pagkawala ng buhay. Dahil unang-una, Kap, medyo malaki-laki din ang barangay nyo, meron kayo 7 na land area. Medyo kumusta po? Meron po ba tayo mga declared dito na mga landslide prone area o mga flooded purok na o sitio na delikado at na dapat tutukan pagka dumarating po ang kalamidad? So dito po sa sitio Amuli, kasi doon po ay medyo mataas mataas na lugar, kaya prone siya sa landslide. At meron din sa mga ibang sitio na malapit sa bundok na prone din po sa landslide. Kaya kailangan talaga ay matutukan ng barangay na pagdating ng kalamidad ng bagyo na ma-disseminate agad yung mga informasyon na makaka-prevent sa anumang disgrasya or sakuna sa buhay ng mga tao or pati nga rin sa mga hayop. Ano po ang ginagawa nyo, Kap, dahil may mga ibang barangay na the same as your barangay na hindi naman kalakihan yung inyong evacuation center? So ano po yung ginagawa po ninyo na solusyon, lalo na pagka kinakailangan maglikas po tayo ng mga tao? Meron ba tayong mga ka-partner dito na mga private house na pwedeng mapaglikasan din if ever na may mga dumarating na mga ganitong problema o kalamidad? So dahil po sir, itong barangay Hulay hindi makaka-accommodate ng maraming evacuees, ay meron po sa bawat sitio na designated na evacuation houses para doon na mismo sila na mas malapit. Kung saan sila mas malapit, doon na muna sila mag-evacuate para maiwasan yung anumang disgrasya nga sir. So talagang hindi po magagawa natin dahil alam naman natin na sa pagdamaliit yung evacuation center, hahanap at hahanap tayo doon mga safe na pwedeng paglagyan natin mga kabarangay. Ayan, at Kap, nabanggit nga natin itong mga gawa niyo sa barangay. Meron pa ba ito tayong idadagdag? Ano pa ba yung mga problema o mga challenges o mga problema ang kinakaharap ng inyong barangay na gusto natin ipaalam din sa ating mga kabarangay para malaman nila kung ano po yung inyong mga pagpa-plan, ano po yung mga problema din na inyong inakaharap? So bali po, maliban po doon sa infra, sa concreting ng road ay matagal na po natin yung problema yung signal ng cellphone na
dumating po sa point na kailangan pa namin umakyat ng bundok para lang mag-text o tumawag. Ay sobrang hirap po sa amin kasi malayo po yung aakyatin. Minsan naabutan na ng ulan doon sa na walang silungan. Kaya sana po ay mabigyan pansin ng nasa taas o ng mga telcos na magkaroon ng tower dito sa Tugos para hindi na kami mahirapan. Lalo na kailangan talaga yung internet connection, lalo na ngayon at halos lahat ng communication ay binibigay sa taas, sa LGU ay dinadaan lang sa messenger. Pero minsan ay nalilate yung communication, pero through messenger ay doon po nila pinaabot yung yung so, may nagawa na ba kayong resolution or petition do sa mga telcos natin? So, nung kagawad pa po ako ay gumawa kami ng resolution na para mapagtayo ng tower dito sa Tugos. Isa sa Globe, isa sa Smart. Pero unfortunately po, hanggang ngayon po ay walang progress, walang update kung malalagyan ba talaga yung barangay. At marami na din po dito nagpunta ng mga nag-aalok na magtatatayo ng cell site, pero wala naman po walang nangyari. Parang yun ay matagal na, umiikot na nag-o-offer, sabi maglalagay na cell site. Anyways, siguro kung nanonood man ngayon, Ate Ninay Pestin, bilang ikaw ang kinatawan ng Smart at ng Sun Cellular, baka naman, pwedeng mapagbigyan mo dahil may eskwelahan din dito, malaki din talaga yung bang subscriber. Kung sino man sa inyo, yan, kay Ma'am Lori, na siya naman kumakatawan sa Globe, baka naman, sino man sa inyo, alam ko naman kayo ay talaga pagdating sa serbisyo ay naandyan po pa rin, active na active po kayo. Baka pwede na matulungan po, kung sino man sa inyo, sabi nga ni Cap, ay kailangan po nila, lalo na ngayon, na ito na, pumapasok na naman ang tag-ulan at may mga low pressure na nakaka-apekto. Ngayon ay mayroong isang low pressure na talagang paggaganito ay kinakailangan talaga ng maagapang paghahanda. Pero paano nga tayo makakatugon hindi lamang doon sa compliance sa ating mga national at local agencies, kundi para po magkaroon ng proper communication sa panahon ng nasa kunaon ng kalamidad. Kap? Bukod po dito, Kap, ano pa po yung mga inakaharap po ninyo dito sa inyo pong barangay? So maliban po doon sa signal ng kuryente, ay problema din po namin yung mga lumang linya ng tubig dito sa Tugos. Kasi hindi ko lang po kung ilang dekada na yung mga GI pipe na ginamit doon na marami nang may butas, marami nang may leak. Kaya isa po yung sa dahilan kung bakit yung pressure ng tubig ay humihina at hindi nakakarating, lalo na po doon sa aming lugar na medyo mataas. So, alam naman natin, Kap, na malaking bahagi ng ating bayan po ng Buwak ay under na po ngayon ng Maynilad. So, pero ang magiging challenge talaga dito, mukhang negatibo marating ito ng serbisyo ng Maynilad dahil nasa mataas nga kayong lugar. So, ano po yung inyo po ngayon na iniisip na magiging solusyon dito sa problemang ito, Kap? So, maliban po doon sa 20% DDF namin ng 2024, na mula doon sa road concreting ay nirealign namin sa rehabilitation of water pipelines, ay nagawa din po kami ng resolution na mabigyan ng pondo ang Barangay Tugos para sa iba pang mga gamit na kailangan sa patubig. Kasi ang tubig po kasi ay basic na pangangailangan ng tao na hindi kailangan mawala na po yung kuryente, wag lang yung tubig. Kasi napaka-importante po yun. Pero meron naman tayong source, Cap. Ang nagiging problema lang talaga natin ay yung pipeline na kailangan i-repair. Yes po. So, yan siguro sa mga nanonood po sa atin, na may talaga, nalala ko baka nanonood, si Congressman Busita, ayan, yan ay ampun at anak na din ng Marinduque, baka alam naman natin, umiikot din po pala yan si Congressman Busita at nagbibigay din ng tulong through his kanyang committee or sa kanya po sa Kongreso, So, sino man, hindi lang naman si Congressman Busita, yung lahat ng mga nakakapanood po nito
baka matulungan po yung mga ganito mga pangailangan. Pero sa ngayon, Kap, ang nakikita niyo talaga is talagang kinakailangang i-repair itong mga pipeline nyo. Yes po, sir. At saka additional po na reservoir, kasi yung dito po sa matagal ng reservoir dito sa may sitio Poblacion 2 ay sira na po yung isang tangke. Kaya gusto po namin gumawa ulit ng bago para maging ipunan ng tubig para maka-support dito sa makasupply ng maayos dito sa sitio Poblacion. Talagang medyo yun din ang challenge lalo sa mga agriculture barangay. Alam naman natin na hindi naman kalakihan yung natat income pagdating do sa 20% development fund, talagang medyo alam na natin pag i-compute natin. So yan, at siguro meron po, sir, yung nakaraang administrasyon po kasi gumawa kami ng joint. Gusto ko lang po magpasalamat sa provincial government sa road concreting na ipinagkaloob nila sa Sitio Amuling at Sitio Kansurok. Gayon din sa municipal government sa ongoing construction ng PRDP project na apuntoy mula sa World Bank. So maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Ayan, at thank you po sa ating mga nasa lokal na pamahalaan, sa ating provincial government. Malaking tulong itong mga provincial road na ito at ito ating mga farm to market road, at kudos po sa ating Governor Presley Velasco, and of course sa napakasipag din po na Mayor Army Carion at kay Vice Mayor Pia Marksenia. Pabubuhay po ang ating po mga nasa pamahalaan, at nawa po ay patuloy po nyo ipagpatuloy itong napakagandang serbisyong ito ang pagpapaunlad ng ating pong infra project dito sa ating lalawigan, at ngayon ay nag-i-benefits na rin nga itong Barangay Tugos. Nagpapasalamat po kami sa provincial government doon sa ongoing construction pa ng multipurpose building, na meron na kami pong pagdadaosan ng anumang event dito sa barangay, na yun po yung kakulangan namin na matagal na kung saan ay nakikipag-usap pa kami sa school para lang makigamit ng kanilang social hall. Salamat din po sa municipal government dahil malapit na pong ibaba yung barangay health station na matagal nang hinihintay na aming mga BHW, at higit sa lahat ng barangay, sa buong barangay ng Tugos. At ang hinihintay na lang, Kap, ay yung inyong karagdagang evacuation center, and baka naman nanonood dyan si Kuya Jan Fernandez, Kuya Jan ng PDRRMO, baka mahanapan natin ng additional fund itong evacuation center naman ng ating Barangay Tugos, dahil isang challenge din po nila yung medyo limited po yung kayang i-accommodate nitong kanilang barangay hall. Ayan, ay kung meron tayong mapag-aaral ng pondo, Kuya John Fernandez ng PDRRMO, baka pwedeng bisitahin mo to para makita mo yung pangailangan din po ng kailang evacuation center. Go ahead, Kap, baka may gusto ka pa pong idagdag. So yun lang po, at salamat po sa lahat ng nanood. Salamat sa aking mga kasangguni sa barangay na sa kanilang pakikipagtulungan, pakikisa sa lahat ng activity sa barangay. Although may mga kakulangan sa pero natutugunan ng bawat isa. At muli po kami nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga naging kasama. Salamat po sa pamahalaang barangay ng Barangay Tugos, kay Caprix Manay, at sa buo po ng sangguniang barangay. Nagpapasalamat din po kami sa inyo mga kabarangay na patuloy na sumusuporta dito sa ating pong programa na kung saan nagtataguyod ng mga serbisyong pambarangay. Again, patuloy po kami nag-aaya, suportahan niyo po ang programang ito at panoorin every Tuesday and every Thursday dito lamang sa Marinduque News Network, sa MNN TV3, sa DJA Media Online, sa Marinduque News Community, sa Lucky 7 Channel 3 sa inyong mga telebisyon, at inyo pong itaguyod ang mga gandang serbisyo ng ating pong barangay. Ako pumuli ang inyong kabarangay, kay Eden Rosales, at ito po ang programa Action Barangay. Kabarangay, ikaw ang bida. Isang gandang araw sa inyo lahat.
Patuloy ka bang pinahihirapan ng sakit mo? Mababa ang immune system, high blood pressure, rheuma, arthritis, Alzheimer's disease, at iba pang gaya ng mga malulubang sakit, diabetes, cancer, goiter, tumor, at iba pang mga kaugnay nito. Dahil dyan, mayroong Purple Living. Ang Purple Living ay mayroong mga food supplements na proven and tested. Isa na dito ang kanilang Vital X Plus. Naglalaman ito ng purple corn juice na mayaman sa anthocyanin. Based sa maraming clinical studies, ang pagkain mayaman sa anthocyanin ay makatutulong magsugpo ng mga malulubang sakit gaya ng cancer, diabetes, kidney or organ failure, high blood pressure, goiter, thyroid, at iba pang mga sakit. Kilala rin ang anthocyanin bilang anti-inflammatory na mabisa sa lahat ng uri ng bukol o pamamaga, and antioxidant bilang pampaganda ng blood circulation at madami pang iba. Kaya naman ang purple corn ay hindi lang isang food supplement, kundi kinikilala rin bilang sa superfood. Meron din tayong mais morado na naglalaman ng purple corn at black currant. Ang black currant ay mainam na antioxidant at mabisang pampalakas ng immune system. Mahilig ka bang magkape? Ang Purple Living ay mayroong kape at food supplement at the same time. Naglalaman ito ng acai berry, black goji, black cumin, mangosteen, Korean ginseng, tongkat ali, spirulina, grapeseed, malunggay, coffee bean, stevia, and purple corn. Gusto mo bang mapabilis ang pagbaba ng iyong timbang? Meron tayong Purple Living Green Coffee na naglalaman ng L-carnitine, psyllium husk, fenugreek, stevia, black cumin, black goji, ginseng, cinnamon, turmeric, malunggay, and Garcinia cambogia. To know more about our products and more our company, mag-send ng message sa taong nag-invite sa inyo. For more information, please call 0923-185-3240 or 0906-560-3650.